Pero ano nga ang gagawin ng Malacanang? Gaya ng ginawa ni Zelensky. Pasisinungalingan, tapos sabihin, altered yan, hindi yan totoo, at habang hindi lumalabas yung tao na kumuha ng video, hindi dapat paniwalaan. Pero, kung ako ang PCOO, I will go beyond that. Hahanda talaga ako ng complete defense. Dahil, sabihin mo na nga na walang authentication yan, still, ang hinahanap ng taong bayan ay pruweba doon sa napapabalita na pulboronic ang presidente. At pag lumabas yung video na yan, yan talaga ay pruweba. So, ano maging epekto niyan? Well, legally, ang paggagamit mismo ng pulburon ay bawal gumamit ng kahit anong pinagbabawal na gamot. Okay? So, pinagbabawal ang pulboronic, so talagang yan ay hindi dapat mangyari. Pero ang sinasabi ko, walang kinalaman yan doon sa trabaho ng presidente, pero pwede ngang maging impeachable offense yan. Bakit? Kasi nga po, ang kanyang trabaho bilang presidente ay magpatupad ng batas. At kapag siya ay gumagamit ng pulboronic at nagkaroon nga ng ebidensya na siya ay gumagamit ng mga pulboronic, ang ibig sabihin niyan, siya mismo ay lumabag sa batas. Ang mere possession ay bawal, lalo na pag gumamit ka. Pero sa batas natin, malambot naman ang puso kung ikaw ay user na nais magbagong buhay. So pwede naman niyang aminin kung totoo nga na siya ay pulboronic at gusto niya magbagong buhay. Well, yun, pwede siya pumasok ng rehab. Pero ano naman ang kinalaman niya sa pagiging presidente? Well, yun nga po, magiging impeachable offense siya dahil kung mapatunayan nga na gumagamit ng pulburon, yan po ay culpable violation. Hindi lang betrayal of public trust. Dahil ang betrayal of public trust po, yan ay default. Walang specific na definition yan sa ating constitutional law, kung hindi kahit anong bagay na magre-resulta sa kawalan ng tiwala ng taong bayan. Yung pagtataksil sa tiwala na ibinigay sa isang tao, yan yung tinatawag na betrayal of public trust. Ngayon, pag ganyan po nangyari, well, tama po, para siya mapaalis, kinakailangan ma-aprobahan ng articles of impeachment at dapat mapapunta yan sa Senado. Pero sa tingin ko, kung lumabas talaga yung video na yan, hindi na sila mag-aantay na magkaroon pa ng impeachment at ngayon pa lang, hinahawakan talaga ng presidential insan ang Kamara. Siguro, yan ang dahilan kung bakit kahit anong gawin ni presidential insan, pinalalampas ni PBBM. Kasi alam niya na habang hawak ni presidential insan ng Kamara, hindi magsisimula ang proseso ng impeachment. Pero iba po, pag nakita ng taong bayan yan, tingin ko magkakaroon ng malawakang disgusto na pati ang mga congressmen na hawak na speaker, mahihirapan i-justify kung bakit hindi sila boboto pabor sa impeachment. Kumbaga mawawalan na sila ng muka sa kanilang mga constituents. Kung sa dati-rati makakapal ang mga mukha nila, ito napakahirap na talikuran ng katotohanan na meron naman silang katungkulan na pangalagaan ng presidente ay hindi nga pulboronic. Bakit? Kasi ang epekto ng pulboronic, abay gumagawa ka ng mga desisyon. Kung aawayin mong China, kung ikaw ay iiyak sa Amerikano para magkaroon ng giyera sa ating bakura, no? Kung ikaw pala ay nasa impluensya ng pulburon, baka mamaya mali ang mga decision mo. So ngayon, kukwestiyonin ng taong bayan, o lalong, mga importanteng desisyon ang ginagawa ng presidente, pero kung siya ay nasa influence ng pulburon, nasa tama ba siyang pag-iisip nung ginawa niya yung mga desisyon na yan? Yan po yung nakasalalay. At sa tingin ko, mahihirapan ang mga kongresista na hawak ngayon ni speaker na tumalikod sa kanilang tungkulan para mag-impeachment.